Genius move ni Pangulong Bongbong Marcos. Grabe si PBBM dahil sa kanyang genius move bago pa ipahinto ang mga proyekto ng DPWH dahil sa korupsyon. Nakagawa na ng genius alternative para sa Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Kaya po, nakapag-savings po tayo dahil marami kaming nakita na project na hindi talaga tumutugon dun sa problema. At saka may mga ghost project pa, at saka yung pagkagawa. Oh my God! Wow! Kaya tinigil ko lahat yan para matiyak natin na tama naman ang paggamit ng pera ninyo. Genius move ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit bago patuluyang mabulok sa korupsyon ng mga proyekto, may nakahanda na siyang restback para sa mahihirap? 195 bilyong pisong savings. Ang pondo ng DPWH ay ating i-allocate. Ito po yung nakita. Alam naman ninyo, nagkakagulo ngayon doon sa House of Representatives, sa Kongreso at sa Senado dahil iniimbestigahan yung mga flood control na hindi maganda. Kaya po, nakapag-savings po tayo dahil marami kaming nakita na project na hindi talaga tumutugon doon sa problema. At saka may mga ghost project pa, at saka yung pagkagawa. Kaya tinigil ko lahat yan para matiyak natin na tama naman ang paggamit ng pera ninyo. Dahil pera ninyo ito, hindi pera ng gobyerno ito, pera ng taong bayan ito. Kaya tinitiyak natin na tama ang gawa. Pag-imbestiga namin, nakapag-savings po tayo ng malaki. Kaya yung savings na po yun ay, yun na nga, doon natin kukunin ang mahigit 175 bilyong piso para ilalagay natin sa lahat ng pagtutulong, lahat ng benefit para sa ating mga kababayan. Alam mo yung pakiramdam na may isisiwalat na malaking balita pero hindi pa sinasabi agad sa iyo. Yung tipong may nalalaman sila, kaya naman hindi ka mapakali hanggat hindi mo natatapos ang kwento. Ayun, ganun mismo ang nangyayari ngayon sa hakbang ni Pangulong Bongbong Marcos. May ginawa siyang isang tahimik pero napaka-genius na galaw at dito napapansin ng karamihan. Pero teka, bago natin pag-usapan yan, isipin mo muna ito. Bakit biglang ipinahinto ni PBBM ang DPWH projects? Hindi lingid sa ating kaalaman ang mga nangyayari ngayong korupsyon sa DPWH. At ayon nga sa Pangulo, may mga projects sa flood control na hindi maganda ayon din sa kanya. At ang iba, ghost projects. Alam natin itong lahat, kaya naman iniimbestigahan ito ngayon ng Kongreso at Senado. Kaya imbes na hayaang tumulo ang pera sa bulsa ng masasamang opisyal, boom! Ginawa niya ang pinakamabilis at pinakamalinis na solusyon. Pinahinto ang proyekto, kinuha ang pera at ginawang savings. Oo, tama ang nabasa mo. 195 bilyong piso, hindi milyon, hindi bilyong tigpipiraso. Isang bagsakang 195 bilyong pisong savings. Pero teka, ano ngayon? Savings lang ba yan? Ito na yung part na kahit hindi mo planong mahuhook ka talaga. Anong gagawin sa 195 bilyong piso? Ito ang genius move. Habang ang iba ay nag-aaway sa Kongreso, habang ang iba ay nagbubulungan kung may anomalya, habang ang ilan ay naninira sa gobyerno, si Pangulong Bongbong Marcos simple lang ang sinabi niya. Ilalaan natin ito sa tunay na nangangailangan, sa ayuda sa mga pamilyang apektado ng kalamidad. Nakapag-savings po tayo ng malaki. Kaya yung savings na po yun ay, yun na nga, doon natin kukunin ang mahigit 175 bilyong piso para ilalagay natin sa lahat ng pagtutulong, lahat ng benefit para sa ating mga kababayan. Pero hindi doon nagtatapos kasi ang tunay na genius dito, hindi lang yung paglayo sa korupsyon, kundi yung paglipat ng pondo mula sa flood control sa papel patungo sa real life na Pilipinong nangangailangan. Kaya naman kung iisipin mo, kung hindi niya pinigilan yung proyekto, kung hinayaan niyang gumulong ang mga ghost projects, gaano kaya kalaking pera ang mawawala? Hindi lang milyon, hindi lang bilyon, pera mo, pera ko, pera nating lahat. Pero ito ang punchline. Hindi sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos ito ng mayabang. Hindi rin niya inangkin na sa kanya ang pera. Sabi niya mismo, this is not the government's money.
It's the people's money. Tinigil ko lahat yan para matiyak natin na tama naman ang paggamit ng pera ninyo. Dahil pera ninyo ito hindi pera ng gobyerno ito pera ng taong bayan ito Kaya tinitiyak natin na tama ang gawa. Pera ng taong bayan, hindi pera ng gobyerno. At doon mo makikita kung bakit napakaraming hindi pa nakakaintindi sa buong nangyayaring ito. Kasi tahimik pero matalino ang galaw, hindi maingay pero malaki ang impact, hindi dramatic pero life-saving. Kaya naman, ito ang totoong kwento. Habang nag-aalburuto ang kontrobersiya sa flood control projects, habang may ghost projects na unti-unting lumulutang, habang lumalaki ang kababalaghan, may isang leader na ang iniisip ay hindi ang proyekto kundi ang mga Pilipino. 195 bilyong piso na dapat sana mawawala, naging bilyon-bilyon na ayuda, pang-resback, pang-suporta. Hindi ito perfect move pero genius move siya at hindi mo namamalayan mula sa simula hanggang ngayon napapanood natin ito dahil kapag pera ng taong pinag-usapan, dapat talaga hindi tayo humihinto. Pero mas maganda kapag ang mismong presidente ang unang huminto para protektahan tayo. Have mercy o God at purihin ang ating Panginoong Diyos. Sa gitna ng usaping korupsyon, maling paggamit ng pondo at pangangailangan ng mga tao, may isang katotohanang hindi nagbabago. Ang ating Panginoon Jesus ang tunay na hustisya. Si Jesus ang tunay na pag-ibig. Si Jesus ang tunay na grasya. Si Jesus ang tunay na awa. At sakto sa isyong pinag-uusapan natin, narito ang talagang tumatamang bersikulo. Proverbs 21 verse 3. Mas nalulugod ang Diyos kapag gumagawa tayo ng tama at makatarungan kaysa sa anumang handog. Habang ang tao minsan ay humahantong sa maling paggamit ng pera, proyekto o kapangyarihan, ang ating Panginoon Jesus naman ay laging nananawagan ng katwiran. Pero hindi lang hustisya ang dala niya rin ang pag-ibig, pag-asa at kapatawaran. Kaya naman, kung nabibigatan ka sa mga nangyayari sa mundo kaibigan, kung minsan pakiramdam mo ang buhay mo ay puno ng kasiraan, kakulangan o kalituhan, pwede kang lumapit sa ating Panginoon Jesus. Hindi mo kailangang maging perpekto bago siya lapitan. Hindi mo kailangang ayusin muna ang sarili mo. Lumapit ka lang. Suko ka lang sa Kanya. Dahil ang ating Panginoon Jesus ang bahala sa pag-aayos ng puso mo. Kaya naman kaibigan, sa gitna ng kaguluhan, may isang tinig na nagsasabing, halika, ako ang kapayapaan mo. Ako ang pag-asa mo. Ako ang Diyos na hindi kailanman madaraya, hindi magnanakaw at hindi mag-iwan. Kung handa ka nang lumapit kaibigan, ang ating Panginoon Jesus ay mas handang tumanggap sa iyo. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, lumalapit po kami sa iyo ngayon, humihingi ng karunungan upang makita ang tama, kalakasan upang mamuhay sa katotohanan, at awa upang patawarin kami sa aming mga pagkukulang. Puno ang mundo ng kaguluhan o aming Panginoon Diyos, pero Ikaw ang nagbibigay ng kapayapaan. Itinataas po namin ang aming mga puso sa iyo. Linisin niyo po ito, baguhin niyo po ito, at dalhin niyo po kami na mas malapit sa aming Panginoon Jesus, ang aming tagapagligtas at hari ng hustisya. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin, at patnubayan niyo po kami, at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, at salamat po sa pagdidig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling, sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.